Ika nga ng isang kanta, lahat ng mga nabubuhay at hindi nabubuhay sa mundong ito ay magkakaugnay. Mula sa kalupaan, sa laot, halaman, hayop, at higit sa lahat, ang tao. Lahat tayo ay magkakaugnay. Sa makabagong panahon, sa patuloy na paghahanap at pananaliksik ng mas sustainableng produksyon ng pagkain. Isa ang sistemang ito sa umusbong, kung saan pinag-uugnay ang tubig at lupa, ang agrikultura at aquakultura. Sa pamamagitan ng Integrated Multi-Tropic Aquaculture o IMTA, pinagsasama-sama ang iba't ibang species upang makabuo ng balancing ecosystem. Ang IMTA po, ito po yung tinatawag na Integrated Multi-Tropic Aquaculture System. Sa madalit sabi, integration po ito o mga pinagsamang inaalagaan natin sa ating fish pond. Katulad ng mga finfish, tilapia, mga gurami, karpa, yung tinatawag nating crustaceans, ulang, crayfish, at yung tinatawag din nating mollusk o yung mga snails natin na nakakain. Meron tayong tulya, yung mga native na suso natin. At isinasama din natin yung mga uri ng halamang pagkain katulad ng palay, katulad ng gabi. So ang ibig pong sabihin dito talaga ay paano natin mapapanatili ang ecosystem sa loob ng isang fish pond na hindi magkakaroon ng problema sa bawat isang isinama natin na ating aalagaan. At yung duckweed din, kasama din po yan kasi ang duckweed po ay isa rin na ginagamit nating suplemento na pagpapakain doon sa ating alagang tilapia. So ang impact po nito ay magtuloy-tuloy yung sistema ng ecosystem doon sa isang lugar na kung saan marami tayong inaalagaan, mapanatili ang kalidad ng tubig at maiwasan ang polusyon doon po sa kanilang environment. Sa sistemang ito, ang lumulutang na palay ang nagsisilbing lilim o proteksyon sa matinding init ng temperatura. Ang isda naman ang pangunahing inaalagaan, habang ang ulang ay kumukonsumo ng mga tira-tirang organikong materyales na siyang tumutulong sa paglilinis ng kapaligiran. Sa bawat pond na may sukat na 1,200 square meters, unang inilalagay ang ulang. Makalipas ang isang buwan, susundan ito ng tilapia at libo-libong punla ng palay na inilalagay sa mga lumulutang na platform. Kadalasan po, nauuna ang ulang ng isang buwan dahil maliliit pa po ito, ay ilalagay na po natin doon sa ating fish pond at may bilang lamang po na isa kada metro kwadrado o 1,200 pieces ang ulang dahil siya po yung ating tinatawag na secondary species. Pagkatapos po nating maihulog ang ating mga ulang, yung ika-second month po niya ay handa na po yung ating fingerling ng red tilapia. At isusunod na po natin yon na ihuhulog. Ang bilang po nito ay 4 na fingerling kada metro kwadrado. Ito po kasi yung pinaka-main product natin, kaya po mas marami sila. Sa loob po ng 7 hanggang 10 araw ay naihanda na po natin yung ating palaisdaan at maaari na po nating dalin o ipalutang yung ating ginawang foam board na nilagyan natin ng mga butas na kakasya po yung pot na gagamitin natin. Para dun po mailagay yun pong ating pot na tataniman po ng palay. At meron po itong distansya na 20 cm by 20 cm. Ang kabuuang sukat po nung foam board natin ay umaabot ng 120 square meter.
10% po ng total area ng ating pond na 1,200 square meter. Upang higit pang mapabuti ang sistema, nagtatanim din ng gabi sa gilid ng pond at naglalagay ng tulya at susong native na tumutulong sa paglilinis ng tubig at nagbibigay ng natural na pagkain. Kasama din po sa IMTA ang paghuhulog ng freshwater clams o yung tulya at mga susong native natin na kadalasan ay kinakain ng ating mga fisher folk at pwedeng ibenta. Maaari po tayong maghulog ng 2 kilo na freshwater clams at 2 kilo ng mga klase ng suso na pwede nating ihulog dun sa ating fish pond. Sa sistemang ito, mas napapakinabangan ang bawat bahagi ng pond na nagre-resulta sa mas maraming ani, mas kaunting basura at mas kaunting epekto sa kalikasan. Pagkalipas po ng 4 na buwan na pag-aalaga ay maaari na po nating anihin ang ating palay, gabi, ulang, tilapia, at mga freshwater shells. Unahin po nating anihin ang ating palay bago po ang mga isda at ulang, gabi, at mga puhol at suso. Sa pag-aani po ng palay, ito po ay gagamitan ng karit at ibibilad po at dadalhin sa rice mill para po ipakiskis. At susunod po yung buong pag-aani na, yung para makuha na po natin yung ating mga alagang tilapia at ulang. Layunin ng kasalukuyang technology verification process ng IMTA na makalikom ng mahalagang datos upang matiyak na sustainable at profitable ang sistema bago maisalin ang kaalaman sa mga mangingisda. Sa taon pong ito ng Setyembre ay matatapos na po yung ating second trial na experiment at kung ito po ay lalabas na maganda ang magiging cost-benefit ratio, ay maaari na po nating gawan ito ng mga IECs. Makapagpa-training na tayo, turuan na po natin yung ating mga fisher folk at susuportahan naman po ni BFAR yung technology na to para po mapaabot sa ating mga mangingisda. Patuloy na nagsusumikap ang DABFAR sa pagsasagawa ng pag-aaral upang matiyak na ang maisasaling kaalaman ay mapapanatili ang balancing ecosystem at makakapagbigay ng sustainableng pangkabuhayan sa ating mga mangingisda. Isang sistemang kaagapay ang kalikasan para sa mas ligtas at masaganang kinabukasan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, ang aming pong opisina, BFAR NFFTC, ay maaari nyo pong tawagan o magtanong dito sa aming mga email address, dito sa aming FB page at sa website din po ng BFAR.